Doc Ryan is here. Kamusta po kayo? Sino ang nakakaalam ng low carb? Taas po ng kamay. Hoy, may nakikita ko. Dito? Meron, nakikita ko. Doon sa likod. Meron din. Sa lahat, no, mas marami po hindi nakakaalam. Ito, ituturo ko paano pinaka-simplest. Hindi kailangan maging strict. Pag sinabi kasing low carb, ano na sa isipan nyo? Walang kanin, walang tinapay, walang pansit. Siyempre, ayaw na kayo dyan. Tama? Pero bakit nagkakaroon ng mga chronic diseases, pataas ng pataas, mga nagdadialysis, mga nag-i-insulin, so yung mga diabetes, hypertension, fatty liver, and chronic kidney diseases, and many more. Marami po mga chronic diseases. So, para hindi na kayo magtagal, ito po. There are 3 levels of low carb. Pero, paano ako nagsisimula dito? Di ba? So, gusto nating makita sino si Doc Bry noon. Next slide. Ayan, okay. Kung nakikita niyo po yung tao dyan, ako po yan. 2010. Nagsimula ako sa obese. Sino po yung mga mabibigat dyan? I feel you. Ramdam na ramdam ko yan. Malaki ang tiyan, galing ako dyan. Feeling ko noon, wala akong nararamdamang sakit. Eh di ba, uso na yun, bad. Di ba, pag malaki ang tiyan, okay. Pero dyan nagsimula ang mga problems. GERD. Ito yung sumasakit ng sikmura. Nakaka-consume ako ng 20 pandesal sa isang upuan. Plus 3-in-1 coffee. After that, nangangasim. Sino nakakaranas ng nangangasim ang sikmura? Nako, ayan na. Sigurado ako, sa lahat ng mga malalaki, ang tiyan, diretsahan na tayo, ha? Huwag kayong mag-alala. Sinabihan din ako niyan. Ang laki-laki ng tiyan mo. So, dyan magsisimula. From obese, nakaramdam na ako ng parang ulcer. So, akala mo, atakihin ka sa puso eh. Sa sobrang asim. Okay? Next! Gout! Oh my! Pag mataas ang uric acid, ang gout hindi lang sa paa. Pwedeng sumakit ang siko. Lahat ng mga may joints, pag ang joints ninyo sa kanan sumakit, nawala, lumipat sa kaliwa, mag-isip-isip na po kayo. Ang hirap kayo maglakad. Sino ang nahihirapan pag may gout? Sino may gout dito? Naku! I feel you. Ramdam ko yan. Pag masakit, hindi ka makalakad. Okay? Kung sino may pag-isip sa umaga, nag-step kayo, ouch! Mag-isip na kayo, baka may gout. Okay? Next. Fatty liver. O, mataas ang SGPT, SGOT, triple sa normal, mag-isip kayo, baka may fatty liver. Eto, mas marami ang merong non-alcoholic fatty liver disease. Nagtataka kayo, bakit ang taas-taas ng liver and cells ko? Bakit sa ultrasound may fatty liver?
Hindi naman ako manginginom. Hindi naman ako uminom ng alak. Diyan, pag pinabayaan natin ang fatty liver, lumalala ng lumalala, mangyayari dyan, liver cancer or yung tinatawag liver cirrhosis. Ang fatty liver pwedeng mag-normal. Pag pumunta kayo sa liver cirrhosis or liver cancer, hindi yan nag-normal. Okay? So, huwag nating hayaan na yung fatty liver lumala ng lumala. Ito, mas malala. Severe OSA. Ang OSA, obstructive sleep apnea. Sino ang malakas ang hilik? Hoy, ayaw sabihin. Ayun! Yes! I feel you also! 2 kwarto, nagigising ko sa lakas ng hiling ko doon. Pagka ang katabi ninyo hindi makatulog dahil sa hilik nyo, mag-isip-isip kayo. Kailangan natin ayusin na ang health. Pagka may OSA kayo or apnea, kumpleto man ang tulog ninyo, 10 hours, 8 hours, 10 hours, pero pag gising ninyo parang inaantok pa rin kayo, nako, napakahirap yan. Naranasan ko na yan. Natutulog habang nagdadrive. Kaya dapat may katabi kayo, lumigising. Severe apnea or apnea. Pagka malalaki po, pwede po magkaroon ng apnea. Ang hirap dito, yung oxygen sa utak natin, hindi na si-circulate sa ating utak. Kaya, pagising nyo, parang antok na antok kayo. Malakas ang hilik. Nagkakaroon kayo ng insulin resistant yan. Yung iba, hypertension. Maraming problem pag may apnea. Kaya pagka malakas ang inyong hilik, magpakonsulta kayo, baka may apnea na kayo. Okay? So, titingnan natin, ano yung risk for metabolic syndrome? 5 lang yan. Tatandaan nyo 5. Pag may 3 kayo dyan, meron kayo metabolic syndrome, kailangan nyo magpakonsulta. So kung malaki ang tiyan, may alta presyon, sa lipid profile, mataas ang triglycerides, mababa ang HDL, at mataas ang sugar, itong 5. 3 meron kayo yan, high risk for cardiovascular disease. Ano ibig sabihin? Pwede kayong atakin sa puso, pwede kayong ma-stroke. Kaya ayusin po, pag meron kayo nito, you need to address that. Eto na. Sino ang umiinom ng mga maintenance? Ayun, dumadami. Talaga, wala kang maintenance. Sino gusto mabawasan ng maintenance? Uy, dumami na. Magkano ang ginagastos nyo kada buwan? Meron akong pasyente, 40,000 a month. May 10,000, depende sa sakit. Pag kidney disease, CKD, naku po, ubus. Mauubusan kayo ng inipon ninyo. Napakamahal ng mga gamot. Tuturo ko po paano natin maiiwasan, paano natin ma-reverse ang mga health condition na ito na mababawasan natin ang maintenance. Eat real foods. Nasanay tayo busy sa umaga hanggang hapon, nagtratrabaho ang nanay at tatay, walang nagluluto.
Saan tayo kakain? Fast foods. Eat real foods. Saan binibili ang real foods? Sa palengke. Tanggalin natin ang mga processed, chichirya, sugar food, sugar drink. Ang inyong sakit, unti-unti mag-i-improve. So, saan tayo magpo-focus? Healthy fats, protein. Bakit kaya nagkaroon ng diabetes? Mataas ang sugar. Dok, may gamot naman. Pero pansin ninyo, pag bumabalik kayo sa inyong mga doktor, binabawasan ba ang gamot ninyo o dinadagdagan? Dinadagdagan. Mas, narinig ko yun dinadagdagan. Bakit? Pansinin niyo yung laboratory niyo. Umiinom na kayo ng gamot. Bakit mataas pa rin ang sugar? Bakit kaya? Dahil ang kinakain ninyo, mas maraming kinakain ninyo ay carbohydrates. Mas marami kayong kinakain dessert. Parang kulang ang meal pag walang dessert. Tandaan po ninyo, pag sobra-sobrang kinakain ninyong carbohydrates, nagiging asukal to sa katawan. So kahit na umiinom kayo ng mga medication, hindi nakokontrol ang sugar ninyo. You need to cut carbohydrates. Mag-prioritize ng meat and healthy fats. Okay? Tingnan niyo ang food pyramid. This is a low-carb food pyramid. Mas focus sila doon sa baba. Mas marami. Protein. Fats. Dok, saan kukunin yung carbohydrates? Sa gulay. Sino ba hindi kumakain ng gulay dito? Alam ko, lahat kumakain eh. Sino kumakain ng gulay? Oh, may carbohydrates na rin. Ilo-low lang natin yung carbohydrates. Pagka ginawa niyo to, mapapansin niyo, bumababa ang sugar. And ang tendency, nagbabawas ng gamot. Sobrang baba na. Yung 4 na gamot ninyo, malilesen ng 2 or 1. Sa mga nag-i-insulin, 45 units, 35 units, napapababa ang mahal ng insulin. Focus on protein and healthy fats. So yung dun sa tuktok, these are vegetable, starchy vegetable. Tanggalin natin, pwedeng lessen, mag-follow lang, mag-focus sa mga low-carb fruits. Ito yung mga mababa ang sugar. Ano ito? Strawberry, berries, and avocado. If you change what you eat, mag-i-improve po ang inyong chronic diseases. Mahirap. Naiintindihan ko sa mga diabetic, mahirap. Why? Ang tawag ko sa mga diabetic, sorry to say, mga addict. Sugar addiction. Anong feeling ng palaging hinahanap-hanap ninyo ang sugar? Nanginginig pag wala. Pag binawasan, nanginginig, umiinit ang ulo. Parang sintomas yan ng mga drug addict na nasa rehab. Nanginginig sila, sumasakit ang ulo, umiinit ang ulo, pinagpapawisan ng malamig. Katulad ng mga diabetes. Pag tinanggal niyo yun, nagkakaroon ng mga symptoms. Okay?